Si Callie Bermudez ay isang bartender na heartbroken. Dahil doon ay niisipan nitong maglasing at magpakasaya. Pero imbes na magwalwal dahil niloko at pinaasa ng nobyo, nagawa pa nitong mangtrip ng isang lalaking lasing na lasing. Si Devo Montregal, ang gwapong bunsong kapatid ng bilyonaryo. Hindi inaasahan ni Callie na ang ginawang kalokohan ay na-video at kumalat. Dahil doon ay nagalit si Devo at hinanap ang dalaga. Pero imbes na humingi ng tawad ay tinarayan pa ito at sinabing wala raw itong kasalanan. Dahil doon ay nainis si Devo at gumanti ng isang mapagparusang halik. Pero paano kung ang halik na yon ay hindi lang halik na nagpaparusa, kundi halik din para magpahilom ng kani-kanilang mga pusong wasak. Pagpasok pa lamang ni Callie sa bar, nalanghap na kaagad nito ang mga pinaghalo-halong klase ng pabango, sigarilyo at mga amoy ng alak sa paligid. Hindi pa ako nakakainom. Mukhang nalalasing na kaagad ako sa naaamoy ko. Mahinang sabi ni Callie, habang tumitingin sa paligid. Tinitignan mo dyan? Tanong ni Mel. Si Mel ay kaibigan ni Callie at katrabaho. Wala naman, umupo ka na rito. Kadarating ko lang, uupo na tayo kaagad. Mamaya na. Iwan mo na ang gamit mo dyan. Tara rito, magsayaw tayo. Ang daming gwapo ngayon. Masiglang sabi ni Mel sabay hila sa kamay ni Callie. At nagtungo ng dance floor kung saan marami ngang sumasayaw. Nang mapagod sila ay sabay silang umupo sa okupado nilang mesa. Cheers! Para sa nalalapit kong pag-alis. Malakas na sabi ni Callie sabay tungga. Medyo marami nang nainom ng dalawa nang magpaalam si Mela na mag-restroom lang sandali. Bruha, ihi lang ako Huwag kang aalis. Bili ni Mel na tinanguan naman ni Callie. Pero dahil lasing na si Callie at naiihi na rin, tumayo siya at lumakad patungo sa restroom. Samantala halos 1 oras nang naghihintay si Devo. Pero wala pa rin ang mga kaibigan niya kaya naman kaysa maghintay ay uminom na muna siya. Devo! Malakas na tawag ng kanyang kaibigan na si John. Kaibigan niya ito mula pa ng high school at para na silang magkapatid kung magturingan. Anong oras na? Lasing na ako pero ngayon ka lang dumating. Inis na sabi niya kay John habang kumakamot-kamot ito ng ulo. May usapan silang magkakaibigan na magkikita-kita sa bar kung saan sila madalas tumatambay. Pero halos 1 oras na nang dumating si John sa usapan. Pasensya na traffic lang. Alam mo naman rush hour kapag ganitong oras. Nakangiti nitong wika sa kanya, bago umupo sa isang bakanting upuan. Luminga-linga pa ang kaibigan niya na para bang may hinahanap. Wala pa rin pala si Jay. Akala ko naman narito na siya. Dahil ako lang naman ang laging nalilit sa ating magkakaibigan. Wika nito bago kumuha ng isang beer at tinungga. Tinapik pa nito ng bahagya ang kanyang balikat. Rush hour mo mukha mo. Akala mo ba maluloko mo ko? Rush hour pero merong kiss marks dyan sa liig mo at lipstick dyan sa polo mo? Alin ba ang nirush mo? Yung nguso ng babae o yung liig ng babae? Wika niya na lalong kinangiti nito. Eto naman, hindi na ako nakalusot sa'yo kahit kailan. Ani John sa nakangiting mga mata. Bago nito tinignan ng polo na may bakas ng lipstick ng babae. Pasensya na, alam mo naman ako. Mahina pagdating kay Eva. Ang ganda kasi ng katawan nito, kaya alam mo na. Natukso na naman ang kaibigan mo kanina. Ewan ko sa'yo. Sabi ni Devo. Tsaka muling tumungga sa kanyang bote. Konti na lang naman ang laman nun. Kaya kapag naubos na niya ang laman nun ay, nakatatlo na siyang bote ng beer. Napansin niyang nakatingin si John sa kanya at saka pasimpleng napapailing. Ikaw naman. Siya na naman ba ang dahilan kaya nagiinom ka? Kung ako sa'yo pre, hayaan mo na si Rowan na mag-aral ng ibang bansa. Gaya ng gusto niya. Hindi siya ang tipo ng babae na maikukulong mo sa isang relasyon. Alam na alam mo yan, Devo. Dismayadong pahayag ni John sa kanya.
nang biglang may tumapik sa balikat nito. Nakita niya si Jay. May bitbit na 2 maliit na paper bag. "Oh, peace offering ko sa inyong dalawa dahil late ako." Sabi nito tsaka inabot sa kanila ang dala nito. "Ano naman to? Kung babae pang dinala mong pasalubong sa amin galing Paris, natuwa pa ako sa'yo." Kunwaring dismayado na sabi ni John. Pero binubuklat naman ito ang paper bag. Habang busy ang tatlo ay lumapit ang waiter at nagdagdag ng beer sa lamesa nila. "Wow, nice one pre. Ang galante mo talaga pagdating sa peace offering. Ang ganda nito, salamat." Masayang wika ni John. Sabay isinuot ang gold watch na bagong labas ng kumpanya ni Jay. "Pero pre, baka may naisingit ka sa bagahe mo na babae. Pahiramin mo naman ako." Nakangiting pangaasar ni John kay Jay. "Sira, ginaya mo naman ako sa'yo. Trabahong pinunta ko ron, hindi pambababae. Huwag mo kong itulad sa'yo." Sus, nagmamalinis pa siya. "Sige na, ako na ang babaero sa ating tatlo." Nakasimangot na sabi nito habang iningunguso siya. Nakuha naman ito ang ibig ipahiwatig ni John. Tumabi si Jay sa kinaroroonan ni John at saka pasimpleng dinunggol ng bahagyang balikat nito. "Ikaw naman John, bakit mo naman hinayaan si Devo na mag-inom ng ganyan? Alam mo naman na mahinang uminom ng alak ang isang yan." "Anong hinayaan? Minuto lang naman ang inilamang ko sa'yo bago ka dumating. Ganyan na kaya siya nang nadatnan ko." Kakamot-kamot na sabi ni John. "Isa lang naman ang dahilan kapag nagkakaganyan yan eh." Anito. "Sinabi mo pa. Nabalitaan niya kasi na aalis si Rowan at mag-aaral daw sa ibang bansa. Kaso, iyang Devo ayaw pumayag. Ewan ko ba sa taong yan? Para namang hindi niya kilala si Rowan. Pag may ginusto yon, walang makakapigil doon." Natatawang napapatingin si John kay Devo. "Tama na yan Devo, masyado ka ng lasing." Awat ni Jay sa kanya, pero sinamaan niya lamang ito ng tingin bago pinagpatuloy ang pagtungga sa ika-4 na bote ng beer. Samantala, nagpaalam sandali si Jay kina Devo at John para magtungo sa restroom. Hindi na siya uminom dahil kailangan niyang ayusin ang sarili, dahil sigurado siyang maghahatid sa 2 lasinggero sa labas. Pero pagbalik niya ay wala na si Devo sa kinauupuan. Ang tanging nasa table na lang ay si John. "Hoy pare, nasaan si Devo?" Tanong niya rito habang inililibot ang paningin. "Sabi niya mag-restroom lang din siya. Bakit, wala ba si Devo sa loob?" Tanong nito na inilingan niya. Tila nawala naman ang tama ng alak sa sistema ni John nang malamang nawawala si Devo. Mabilis silang lumabas ng bar matapos maglapag ng pera sa table. Kailangan nilang makita si Devo. Pagkalabas nila, nakita kaagad nila si Devo. Nakaupo ito sa isang upuan na bato habang bumabagsak ang ulo sa sobrang kalasingan. Palapit na sana sila rito para ayain na itong umuwi pero napansin nila na may palapit dito na isang babae. Medyo pagewang-gewang ang lakad nito. Maya-maya pa ay tumabi ito kay Devo. Sa itsura ng babae ay mukhang lasing din ito. "Hello?" Bati pa ng babae kay Devo. Nagkatingin na naman sila John at tila tinatanong ang bawat isa kung kilala kaya ni Devo ang babaeng lumapit dito. "Sino ka? Lumayo ka nga sa akin." Pagtataboy nito na ikinasimangot ng magandang babae. "Ang sungit mo naman, ni hindi ka na nga makatayo dyan eh. Tse, ang yabang." Sabi ng babae na ikinatawa nila John ng mahina. "Tara na, puntahan na natin si Devo. Halatang lasing din yung babae." Aniya rito pero imbes na sumunod ay kinuha ng kaibigan ng cellphone at itinutok sa 2 lasing. "Hoy, ano sa tingin mo yung ginagawa mo?" Tanong ni Jay sa kaibigan na mukhang may binabalak na hindi maganda. Di nagvi-video." Sagot ni John. "Alam ko, pero tigilan mo na yan. Kapag nakita ni Devo yung ginagawa mo sa kanya, mabubugbog ka talaga ni Devo." Ani Jay pero nginitian lamang siya nito. "Hindi yan.
Basta wag ka lang maingay. Ako ang bahala. Wika ni John habang enjoy na enjoy sa ginagawa. Si John ang pinakapasaway sa kanilang magkakaibigan at mas maloko kumpara sa kanila ni Devo. Parang hindi pa ito seryoso sa buhay kahit ito pa ang pinakamatanda sa kanilang tatlo. Tigilan mo na yan, John. Lapitan na natin si Devo. May gigil na sabi ni Jay at saka ambang lalapit sa dalawa. Ano ka ba? Dito ka lang. Hindi mo ba nakikita yung babae? Nakikita ko. Kaya nga sinasabihan na kita, hindi ba? Kailangan na nating kunin si Devo dahil mukhang pinagtitripan siya ng babae. Alam ko. Sagot ni John. Alam mo pala eh. Bakit hindi mo patigilan yung ginagawa mo at puntahan na natin si Devo? Easy lang, Jay. Hayaan mo ako sa ginagawa ko. Pasasalamatan niya rin ako sa ginawa ko para sa kanya. Masayang sabi ni John saka kumindat sa kanya. Papatayin ka ni Devo, hindi ka niya pasasalamatan. Ano ka ba? Ang slow mo talaga. Hindi mo ba nakikita? Babae na ang lumapit kay Devo. Kung i-video ko to, tsak na magagalit si Devo at hahanapin niyang babaeng nang titrip sa kanya. Gusto ko na kasing mawala na sa isip ni Devo si Rowan at matuon sa ibang babae ang atensyon ng kaibigan nating yan. Bago niya hanapin ang babaeng yon, ikaw muna ang una niya nga hanapin at mapapatay sa ginagawa mo. Naiiling na lamang na sabi ni Jay kay John. Pero hindi na siya kumibo pa. Hinayaan na lamang niya ang kaibigan sa kalokohang iniisip nito. Siguro nga panahon na para makalimutan ng kaibigan natin si Rowan. Bulong niya sa sarili. Saka napatingin sa babaeng nakaupo sa tabi ni Devo. Nakalahadang palad nito habang may cornic sa kamay. Tumatawa pa ang babae at tila enjoy na enjoy sa kaibigan nila na parang manok na tumutuka sa palad nito. Samantala nabigla si Callie nang may humampa sa likod niya. Nang tignan niya kung sino, si Mel pala. Si Mel ay ang katrabaho niya at best friend din niya. Aray naman, Mel! Bakit mo naman ako kinaldagan sa likod? Maktol niya sa kaibigan. Bakit ba? Tinatanong mo ko kung bakit? Kung batukan na naman kaya kita dyan, gusto mo? Inis na sabi nito sa kanya. Di ba sabi ko sa'yo, hintayin mo lang ako sa table natin. Bakit bigla kang nawala? Tapos makikita kita, narito at pinagtitripan mo ang isang lalaki. Anito sa kanya saka siya hinila palayo. Anong masama sa ginawa ko? Nakita mo naman hindi ba? Siya ang panayo ko sa palad ko. Wika ni Callie sa kaibigan na namumula sa galit. Sira ka talaga. Natural, lasing yung tao kaya napapayuko. Alam mo bang parang manok yung lalaki kanina sa ginagawa mo? Galit na sabi ni Mel sa kanya. Talaga? Nakakatuwa naman. Nakangiting sagot ni Callie. At talagang natuwa ka pang lasinggera ka? Naiiling na wika ng kaibigan at saka ambang sasabunutan siya. Naku, ikaw talagang bruha ka. Pasalamat ka dahil lasing ang lalaking yun. Dahil kung nasa katinoan ng lalaking yun, baka nasapok ka na nun. Kailan ka ba magseseryoso sa buhay mo? May pakiusap na sabi ni Mel. Kung seseryosohin ko lahat ng problema ko, baka nasa mental na ako, Mel. Wika ni Callie sa kaibigan tsaka tumingin sa cellphone. Nakita niyang missed calls ni Brian pero hindi niya yon pinansin. Si Brian ang ex-boyfriend ni Callie na nahuli niyang may ka-loving-loving na iba sa opisina nito. Si Brian ba yan? Nakailang tawag na rin sa akin yan kanina. Hindi mo ba siya sasagutin? Tanong ni Mel. Bakit pa? Hindi na ako nakikipagbalikan sa ganung tao. Aniya. Bakit nakasave pa rin siya sa phone mo? I-block mo na para hindi na nangungulit sa'yo. Naiiling na sabi ni Mel. Hindi ko siya ibablock. Ipaparamdam ko sa kanya na hindi lang siyang marunong mag-ignore ng tawag. So hahayaan mo na tumawag siya ng tumawag? Tanong ni Mel na tinanguan niya. Hay nako, bahala ka nga sa buhay mo. Malaki ka na. Sabi na lang ni Mel bago lumakad papunta sa parking kung saan ito ipinirada ang kotse. Kinabukasan ay masakit na masakit ang ulo ni Devo nang tumayo siya sa kama.
Pilit niyang inaalala ang mga nangyari kung bakit nasa kwarto siya. Ang sakit ng ulo ko. Daing niya tsaka kinapa ang cellphone na kanina pa nagre-ring sa panaginip niya. Nang sagutin niya ay kuya niya. May pinasa daw itong video. Panoorin daw niya kaya yon ang ginawa niya. What the? Bulong pero impit na sabi niya. Agad niyang tinawagan si John. Ngunit hindi nito sinasagot ang tawag niya kaya lalo siyang nagngingit-ngit sa galit. Ang siraulong yon. Inis na sabi niya bago tumayo sa kama at naligo. Nagtungo kaagad siya sa opisina ng kuya niya. Gaya ng utos nito. Pagbaba pa lang ng kotse, nakita kaagad niya ang mga empleyado na pasimpleng nagbubulungan at nagtatawanan. Lalo tuloy siyang nainis kay John nang maalala ang itsura niya sa video. Para lang naman kasi siyang manok na tumutuka sa palad ng isang babae sa video. Sino ba kasi ang babaeng yon? Bakit niya ako pinagtripan kagabi? Humanda talaga tong si John sa akin. Kinuhanan na nga ako ng video, ipopost pa. Kainis. Buwisit niyang sabi sa sarili bago sumakay sa elevator at pumasok sa opisina ng kuya niya. Kilala mo ba ang babaeng yun, Devo? Bungad na tanong ng kuya niya. Aba, malay ko kung sino yon. Sa sobrang inis ko sa kanya, gusto ko na siyang makita tanungin kung bakit niya ginawa sa akin ang bagay na yon. Inis niyang sagot, tsaka pabagsak na umupo sa sofa ng opisina. Interesado ako sa kanya para sa'yo, Devo. Sabi ng kuya niya na ikinagulat niya. Interesado? At bakit naman? Manghang tanong ni Devo. Hindi ko alam pero mukhang makakatulong ang babaeng yun para makalimutan mo na si Rowan. Simula pa lang ay hindi ko na gusto si Rowan para sa'yo. Kuya, kailan ka pa natutong makialam sa love life ko? Ngayon pa lang naman, tandaan mo, sa akin ka ibinili nila mom at dad bago sila mawala. May riing sabi ng kuya ni Devo. Sa'yo nila ako ibinilin. Pero hindi kasama ron ang makialam ka sa amin ni Rowan. Maktol ni Devo bago patakbong tumayo para umalis. Devo Nancio, huwag kang bastos. Umupo ka, nag-uusap pa tayo. Utos ng kuya niya. Panganay ang kuya niya at 10 years ang agwat nila sa isa't isa. Mulat sa pulay kuya na niyang nagpalaki sa kanya, kaya para na rin itong magulang sa kanya. At dahil buong pangalan niya ang binanggit nito, ibig sabihin, seryoso nga talaga ito. Pero kuya, reklamo sana ni Devo, ngunit isang matalim na tingin lang ang ipinukol nito sa kanya. Dapat mo nang kalimutan si Rowan. Hindi ikaw ang priority niya simulat sa pool. Marami siyang gustong gawin sa buhay niya at hindi ka kasama ron. Kaya mas mabuti pa na kalimutan mo na lang siya. May lungkot sa tinig ng kuya niya nang sabihin yon. Alam niya na ayaw lang ng kuya niya na nahihirapan siya sa tuwing hindi siya pinipili ni Rowan kundi ang career nito. Pinaimbestigahan ko na ang babaeng yon. Siya si Callie Bermudez. Nagtatrabaho siya sa isa nating bar sa Makati bilang bartender. Nasa Amerikang mga magulang. Pero kahit may perang pamilya, mas gusto ni Callie na suportahan ang sarili kaysa umasa sa mga magulang nito. Bartender? Kaya naman pala lasinggera siya. Tapos, siya ang gusto mong maging girlfriend ko, kuya? Bakit naman hindi? Ayoko sa kanya. Maktol ni Devo pero hindi siya pinansin ng kuya niya. Bagkus ay may inabot ito sa kanya na isang pirasong papel. Anong gagawin ko rito? Walang ganang tanong ni Devo. Address yan ni Callie. Kuya naman anong gagawin ko sa address niya? Magrereklamo pa sana siya, pero biglang pumasok ang sekretary nito na si Kuya Rex at may ibinulong. Maya-maya ay agad na umalis ang kuya niya. Kaya wala na siyang nagawa kundi tignan na lamang ang address na nasa papel at saka walang ano-anong umalis. Hindi niya namalaya na nasa harapan na siya ng bar, kung saan ang kuya niyang namamahala. Mayroon din naman siyang hinahawakan na ibang business, pero kanang kamay lang muna niyang nag-aasikaso. Maya-maya ay nakita niya ang isang figura ng babae habang papasok ito sa bar.
Nakilala kaagad niya si Kali, kaya nagmamadali siyang lumapit dito. Nahawakan niya ito sa braso dahilan para mapahinto ito. Agad namang lumingon si Kali at napakunot noon ang mapatingin sa kanya. Maya-maya pa ay tila nakilala na siya nito. Napatakip pa nga ng bibig kaya bahagya siyang napangisi. Mukhang hindi ko na kailangan magpakilala dahil mukhang nakilala mo na ako. Ani Devo. Naku, hindi kita kilala. Sino ka po pala, sir? Anito na may kasamang kagatlabi. Hindi rin siya nito matignan ng diretsyo kaya sigurado siyang guilty talaga ito. Huwag ka nang magpanggap, miss. Alam ko na kilala mo kung sino ko. Nagpipigil na sabi ni Devo. Pinagmasdan din niya ang kabuuan ng babae. Maganda ito. Mas lalo pang lumutang ang ganda nito nang makita niyang lumabas ang dalawang dimple nito sa magkabilang pisngi. Pasensya na po, sir. Mukhang napagkamalan niyo lang po ko. Sabi ni Kali at saka ang banga alis na. Pero muli siya nitong nahawakan sa braso. Kung hindi mo ako kilala, mukhang kailangan kong ipakita sa iyo ang video na to. Aniya saka kinuha sa bulsa ang cellphone at sandaling kinalikot. Maya-maya pa ay itinapat niya na sa mukha ni Kali ang video, kung saan kitang-kita ang kabuuan ng katawan at mukha nito. Kaya siguradong hindi na nito iyon maitatanggi pa. Kasi naman sir, lasing din po ako ng mga oras na yan. Tsaka lasing ka rin naman eh. Panay bagsak pa nga po ng ulo niyo sa kamay ko. Kaya akala ko gusto mo ng cornet. Nito sa kaambang tatakbo papasok sa loob ng bar. Ngunit agad niyang nahawakan ang kamay nito kaya para itong spring na napabalik sa harapan ni Devo. Tingin mo, ganun mo lang ako kadaling matatakasan, Miss Kali Bermudez? Aniya rito. Kitang-kita niyang pamimilog ng mga mata ni Kali. At sa hindi niya malamang dahilan, para siyang nahihipnotismo sa mga mata nito. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang tila nawala sa sarili. Basta't bumalik na lamang ang ulirat niya nang maramdaman niya ang kamay ni Kali. Napilit na kumakawala sa pagkakahawak niya. Ano ba? Bitawan mo nga ang braso ko. Nasasaktan ako. Piksi ni Kali kaya agad niya naman itong binitawan. Huwag ka nang sumunod sa loob. May trabaho pa ako. At saka, wala akong alam sa nagpakalat ng video natin. Sisihin mo yung baliw na nagkalat ng video natin. Sabi ni Kali at saka mabilis na tumakbo papasok sa loob ng bar. Napangisi pa siya nang makitang nagmamadaling tumatakbo ang dalaga. Hindi niya na iyon hinabol dahil kaya niya naman itong kulitin kahit sa buong magdamag kung nanaisin niya. Bumuntong hininga siya bago may tinawagan sa kanyang cellphone. Kuya, kung gusto mo talaga ang babaeng yun, kailangan mo akong pagbigyan. Panimulang sabi ni Devo. Anything. Maikling sagot ng kuya niya. Ako na ang mamamahala sa bar na to, kuya. Yun lang ba? Baka gusto mong dagdagan, Devo. Heto na lang muna. Huwag kang masyadong nagmamadali. Kuya, darating din tayo dyan. Sa ngayon, eto na munang barang sa akin. Nakangiting sabi ni Devo na para bang nangihingi lang ng candy sa kanyang kapatid. Hinihingal naman si Kali nang makarating sa locker niya. Nilagay niya ang kanyang mga gamit doon at saka huminga ng malalim. Sino ba ang lalaking yun? At nagawa pa niya akong masundan sa trabaho ko. Sa bagay, huling araw ko na lang din naman dito sa trabahong to. Kaya dapat ay huwag ko na lang isipin ng taong yun. Ani Kali sa kanyang sarili. At saka bumuntong hininga at inayos ang sarili sa harap ng salamin. Nang makontento na siya sa nakikita niya ay kaagad na siyang lumabas. Pero bago siya tuluyang makalabas ay agad siyang hinarang ng kaibigang si Mel. Hoy bruha ka! Anong ginawa mo at pinapatawag ka ng bagong boss natin sa office? Hinihingal na tanong ni Mel. Ako? Sigurado ka? Tanong niya. Oo, ikaw nga. Buong-buong pangalan mo pa nga ang binanggit niya, bruha. With a middle name pa. Sigurado ka ba? Naguguluhan na tanong ni Kali, bago napatingin sa dalawang lalaki na papalapit sa kanilang magkaibigan.
Pinapatawag ka ni boss, Miss Bermudez. Sabi ng isang lalaki habang hinawakan naman ng isang lalaki ang braso niya. Bigla siyang kinabahan. Bakit parang may mali sa mga nangyayari? Hoy bruha, umamin ka. May ginawa ka ba o wala? Wala nga, ang kulit mo. At saka teka nga, hindi niyo na ako kailangan pang hawakan dahil marunong naman akong maglakad. Inis na piksi ni Kali. Binitawan naman siya ng lalaki at saka lumakad mag-isa papunta sa opisina. Napatingin si Kali kay Mel. Kita niya ang pag-aalala sa mukha ng kaibigan. Kaya sumenyas na lamang siya ng okay. Gamit ang kamay niya bago tuluyang pumasok sa loob ng opisina. Nang tuluyan na siyang makapasok, napatingin siya sa isang figura ng lalaki na nakaupo habang nakatalikod. Base sa bulto ng balikat nito ay masasabi niyang matangkad ito. Excuse me boss, pinapatawag niyo raw po ko? Tanong ni Kali. Yes. Mabaritonong sagot nito bago pumihit paharap sa kanya. Muntik na siyang masamid nang mapagtanto niya kung sino ang lalaking nasa harapan niya. Nice meeting you again, Miss Kali Ruiz Bermudez. Buong-buong banggit nito sa pangalan niya. Ikaw ang bago naming boss? Pero paano nangyari yun? Manghang tanong ni Kali. Nanginitian ng nakakaloko ni Devo. Nabigla ba kita? Gusto mo bang ikwento ko sa'yo kung paanong nangyari na ako ang amo ninyo ngayon? Malokong tanong nito. Pag minamalas ka nga naman talaga. Wala sa loob na naibulalas ni Kali sa harap ng lalaki. Pero imbes na mainis ang lalaki ay tila, nag-enjoy pa ito sa nakikitang pagkadismaya niya. Lalo na nung lumapit si Devo kay Kali. Anong gagawin niyo, sir? Tanong ni Kali. Pero kindat lamang ang sinagot ng binata sa tanong niya. Aalis na po ko kung wala naman po kayong sasabihin. Paalam ni Kali. Pero humarang si Devo sa pinto saka ngumiti ng nakakaloko. Kaya kita pinapunta rito dahil gusto kong malaman kung bakit mo naisipan na pagtripan ako kagabi. Tanong nito, pero this time ay seryoso na ang mukha ni Devo. Napalunok naman si Kali nang makitang tila seryoso na ang lalaking kaharap. Lasing lang ako nun, sir. Paliwanag ni Kali. Lasing ka kaya naisipan mo na pagtripan ako? Ang malala pa, talagang nakapost pa. Seryosong sabi ni Devo. Sir, wala po talaga akong alam sa pagkakapost ng video natin. Hindi ko sinabi sa nag-video na i-video niya ang ginagawa ko sa'yo. At mas lalong hindi ko sinabi sa kanya na i-post niya yun. Ako nga nagulat nang makita ang video na yun kaninang umaga. Pangangatwira ni Kali na lalong nagpatagis ng bagang ni Devo. At yun ang hindi nakaligtas sa paningin ni Kali. Hindi makapaniwala si Devo sa dalagang nakikipagtalo sa kanya. Talagang wala itong plano na humingi ng tawad sa kanya. Lalo pa siyang nainis nang makita niya ang babae na tila natatawa pa nang maalala ang video kung saan para siyang manok na tumutuka sa palad nito. Imbes na humingi ka ng tawad, parang proud ka pa sa ginawa mo. Inis na wika ni Devo, tsaka lumapit kay Kali. Sa sobrang lapit niya ay nakikita niya na ang magagandang pilik mata nito. Makapal yun at hindi extension. Napatingin siya sa mga mata nito ng sandaling magtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang bahagyang pamumula ng pisngi nito. Masasabi niyang maganda talaga ang dalagang nasa harapan niya. Maganda rin naman si Rowan. Katunayan nga'y isa itong sikat na modelo dito sa Pilipinas. Pero kahit ganun ay magkaiba sila ng ganda. Si Rowan kasi yung tipo ng sopistikada at talagang unang tingin pa lang ay nangingibabaw na ang kagandahan. Samantalang ang kaharap niyang babae ay hindi mayahambing sa kahit na saan. Kakaiba ang ganda ni Kali dahil hindi ito nakakasawa. Napabalik na lamang siya sa realidad nang makarinig siya ng ringtone ng cellphone. Hindi sa kanya ang tunog na yon. Kaya sigurado siyang sa babaeng kaharap ng gagaling ang tawag na yon. At dahil malapit lang sila sa isa't isa, ay nakita niya ang pangalan ng isang lalaki. May heart pa sa dulo ang pangalan nun.
Kaya siguradong mahalagang tao ang tumatawag dito. May naramdaman siyang pagkairita nang makita ang pangalan ng lalaki sa cellphone nito. Pero kaagad din niyong nawala ng imbes na sagutin ni Kali ang tawag ng lalaki, ay ini-off nito ang cellphone at saka siya hinarap. Kung hinihintay mo na humingi ako ng tawad sa'yo dahil sa nangyaring pagkalat ng video natin, nagkakamali ka. Wala akong kasalanan. Kaya hanapin mo yung taong yon at siyang guluhin mo at hindi ako. At saka para sa akin, baliwala lang ang video na yon. Ewan ko lang sa'yo kung bakit ginagawa mong big deal. Magpaka-professional ka, sir. Huwag mo akong ipatawag dahil lang sa issue nating dalawa. May trabaho ko at ganun ka rin. Babalik na ako sa trabaho ko. Maiwan ko na po kayo. Mahabang sabi nito na tila nagpapantig ng tenga niya. Hindi man lang siya nakasagot at mukhang plano pa nito na umalis kaagad. Yumuko ito bilang pamamaalam at kaagad siyang tinalikuran para lumabas ng opisina. Pero bago pa nito mahawakan ang doorknob ng opisina, ay naiharang niya na ang katawan sa harapan ni Kali. Umalis ka na, sir. May trabaho pa po ko. Uwi ka nito pero imbes na sundin ang sinabi nito, ay kusang pumulupot ang braso niya sa likuran ng dalaga. At saka saglit na tinignan ng mga mata nito. Kailangan ko munang makaganti sa ginawa mo sa akin kagabi. Uwi ka ni Devo. At saka parang magnet na tinawid ng labi niya ang isang dangkal na pagitan ng kanilang mga labi. Naramdaman ni Devo ang pag-awang ng labi ng dalaga dahil sa matinding pagkagulat. Tinutulak din siya nito, ngunit hindi niya yon pinansin. Mas lalo niyang itinulak si Kali palapit sa katawan niya, dahilan para lumalim pa ang halik niya rito. Ilang sandaling huminto ang oras sa pagitan nilang dalawa, bago dahan-dahang lumayo si Devo sa dalaga. Nakita niya ang papalapit na palad ni Kali patungo sa mukha niya. Kaya kaagad niya iyong hinuli. Sabay ngisin ang nakakaloko. Quits na tayo. Sabi na lamang niya. Saka tumingin sa mga mata nito na punong-puno ng galit. Ang kapal naman ng mukha mo! Sigaw ni Kali. Bakit? May magagalit ba sa ginawa ko? Tanong niya pero hindi na siya nito sinagot. Bagkus ay padabog na itong lumabas ng opisina. Habang si Devo naman ay napaupo sa kanyang swivel chair. Napapayuko siya habang sinasabunutan ng sarili. Kailan pa ako nang halik ng babaeng walang permiso? Tanong niya sa sarili tsaka napatingin sa pintuang nilabasan ni Kali. Heist, nakakainis. Ano ba yung ginawa ko? Maktol na naman niya sa sarili tsaka hinawakan ng labi at tsaka hinimas. Maya-maya ay napatingin siya sa table niya nang tumunog ang telepono. Agad niya itong sinagot at nalaman niyang kuya niyang nasa kabilang linya. Kamusta? Nag-usap na ba kayo? Tanong ni Wilson sa kabilang linya. Oo kuya, sagot niya. Bakit parang ang tamlay mo sumagot? Nagtalo ba kayo? Sana'y inaya mo siyang makipag-date. Buyo ng kuya niya sa kanya. Kuya, kailan ka pa naging excited sa pangbababae ko? Bakit hindi ikaw ang humanap ng mapapangasawa mo? Masyado ka nang matanda. Pangaasar niya. Hoy Devo, anong matanda ang sinasabi mo? Nasa 30 pa lang ako. Tama, you're already 30s na. Samantalang ako, I'm still 20s pa lang. So hindi ko panid mag-asawa. Pero ikaw, kailangan mo na kasi gurang ka na. Aniya, ganito sila ng kuya niya mag-usap para silang magkaibigan. Magaling humawak ng business ang kuya niya. Dahil mulat sa pool nang mawala ang kanilang mga magulang, ay kuya niya na ang tumayong ama at ina sa kanya. Basta, gusto ko ang babaeng yun. Pakiramdam ko, siyang magpapatino sa'yo. Teka, pansin ko kung magsalita ka sa akin. Parang wala akong ginawang matino ah. Inis na sabi ni Devo, pero hindi na sumagot ang nasa kabilang linya. Si Kali naman ay nagmamadaling tumakbo patungo sa restroom. Nang makarating siya sa restroom ay
Agad siyang napahilamos ng muka at saka napatingin sa salamin. Ang kapal ng mukha ng lalaking yun. Si Brian nga hanggang pisngi lang kahit na 4 na buwan kaming magkarelasyon. Tapos siya. Napasigaw siya habang nakatingin sa salamin nang biglang may lumabas sa isang cubicle ng CR. Kitang-kita niya sa mukha ng babae ang pasimple nitong pagngiti bago ito tuluyang lumabas. Malamang ay narinig nito ang sinabi niya kanina kaya natatawa ito. Ilang sandali pa siyang nanatili sa loob bago niya naisip na lumabas na at magtungo na sa quarters ng mga empleyado. Kumuha siya ng ballpen at papel at saka sumulat ng resignation letter. Wala na siyang plano magtrabaho pa sa bar. Mas gugustuhin na lamang niyang umuwi na. Nang makasulat siya ay agad siyang nagtungo sa manager at inabot ang sobre na naglalaman ng resignation letter niya. Ano ito? Tanong ng manager nila. Resignation letter, sir. Sagot ni Kali. Alam ko, nababasa ko naman. Ang tinatanong ko, bakit ka magre-resign? Bukas na po kasi ang flight ko patungong Amerika. Bakit biglaan naman yata? Amerika? Sigurado ka na ba sa pasya mo? Opo, kahapon pa po nakaayos ang mga kakailanganin ko sa pag-alis. Plano ko lang po talaga ngayon ay makapagpaalam sa inyo, sir. Malungkot na wika niya saka ngumiti rito. Nang makapagpaalam na siya ay agad lumapit sa kanya si Mel para tanungin kung bakit siya pinatawag ng boss nila. Alam nito na nalalapit ng pag-alis niya. Kaya nga sila nag-inom kagabi para sa despedida niya. May sakit kasi ang mommy niya kaya kailangan niyang magtungo ng Amerika para alagaan to. Siya ang lalaking napagtripan ko kagabi sa bar na pinuntahan natin. Bulong niya na kinasinghap ni Mel. Ano? Yung bagong boss natin? Siya yung ginawa mong parang manok kagabi? Gulat na tanong ni Mel, saka napakamot ng batok. Teka, sinaktan ka ba niya? Patingin nga. Tanong nito saka tinignan ng katawan niya kung ayos lang ba siya. Marahil ang nasa isip nito na baka sinaktan siya ng kanilang amo. Huwag kang OA, okay lang ako. Uwi ka ni Kali na kinabuntong hininga nito. Hay, mabuti naman kung ganun. Okay na rin yan, huling araw mo na rin naman dito sabi ni Mel. Kaya nga Matapos ang pamamaalam ng dalawa, ay maagang nagising si Mel para sa flight niya. Hinatid naman siya ni Mel, hanggang sa tuluyan na siyang makasakay sa eroplano. Samantala si Devo naman ay naging masaya maghapon. Iniisip niya kaagad kung paano kukulitin si Kali kapag nakita niya ito. Pero ang masayang maghapon niya ay napalitan ng matinding pagkalumbay. Natuklasan kasi niya ang biglaang pagre-resign ni Kali sa trabaho. Ano? Nag-resign siya kagabi? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Inis na tanong sa manager. Saka ibinagsak ni Devo ang mga kamay sa lamesa. Pakiramdam niya ay punong-puno ng pagsisisi at panghihinayang buong araw niya. Hindi niya akalain na aalis kaagad ang babae at hindi niya na ito makikita. 4 na taon ang lumipas, matikas na lumakad papasok ng mall si Devo. Punong-puno ng tiwala sa sarili. Malayong-malayo sa happy-go-lucky na binata nun. Magandang hapon po, Mr. Montregal. Bakit po kayo biglang napabisita? Bati ng manager sa kanya na ikinahinto ni Devo at sabay titig dito. Kailangan ko bang magsabi o magpaalam sa inyo kapag gusto kong bumisita sa mall na pag-aari ko? May halong inis at pagkairita na tanong niya sa napayukong manager. Hindi po, Mr. Montregal. Pasensya na po sa tanong ko. Tumango naman siya ngunit hindi na sumagot. Naiirita na naman kasi siya sa nakikitang atensyon sa mga tao. Nasa ganoong posisyon siya nang may madaanan ng paningin niya. Agad siyang lumingon at tinignan ng maigi ang likod ng isang babae. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Kali ang kanyang nakikita. May kasama itong lalaki na nakapulupot pa sa braso at baywang ni Kali. May problema po ba, sir? Tanong ng manager. Nang makitang tila natigilan siya.
Wala naman. Aalis din naman ako kaagad. Maikling sagot niya rito. Bago mabilis na nagpaalam sa manager at ilang mga staff ng mall. Hindi niya na kayang magtagal dahil kailangan niyang mahabol at malaman kung tama ba ang kanyang nakita kanina. Dumiretso siya sa opisina ng kuya niya at agad itong tinanong. Napasugod ka? May problema ba? Nagtatakang tanong ng kuya niya. Oo kuya. Aligagang sabi niya. Ano naman? Sigurado kung importante ang pinunta mo rito. Hindi ka susugod kung hindi. Narito na ulit siya. Aniya. Sino? Tanong ni Wilson sa kapatid. Si Kali kuya. Nandirito na siya. Talaga? Di, maliligaw ka na sa kanya. Tanong ng kuya niya. Pero may kasama siyang lalaki. May bahid na inis na sabi ni Davo. So, ikaw nga kanina may kasamang babae. Tapos siya bawal? Nakangiting sabi ni Wilson kay Devo. Pero sekretary ko yon. Hindi ko naman yayakapin ng baywang ng sekretary ko. Gaya ng lalaking kasama niya. Umayos ka nga, Devo. Alam mo ba sa kinikilos mong yan? Para kang nagsiselos na boyfriend. Pero ang totoo, wala naman kayong label. Natatawang sabi ng kuya niya. Na ikinasimangot naman niya. Kahit kailan kasi siya magsabi sa kuya niya ay tila hindi nito sineseryoso. Kung gusto mo talaga si Kali, kumilos ka. At huwag kang parang batang nagtatantrums dito sa opisina ko. Natatawang sabi ni Wilson. Aalis na nga ako rito. Mukhang wala akong mapapala rito. Inis na sabi ni Davo. Paalis na sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ng kuya niya. Pumasok doon ang isang magandang babae. Natansya niya ay wala pang 20. Kasunod nito ang sekretary ng kuya niya, na walang nagawa ng pumasok ang naghihimutok na babae. Wilson, bakit mo ako iniiwasan? Tanong nito na may maluhaluhang mga mata. Napakunot ang noo niya na napatingin sa kuya niya. Kita niya ang tila pagkabigla ng kuya niya sa babaeng pumasok at naiiling itong hinarapang babae. Di ba sinabi ko sa'yo? Tigilan mo na ang ginagawa mong pagpunta-punta rito. Hindi ka ba napapagod? Iritang sabi ng kuya niya. Para siyang nanonood ng drama sa nakikita niya at naririnig. Good luck, brother. Tila nangiinis na sabi niya sabay kindat sa dalagang nasa loob. Habang ang kuya naman niya ay naiiling na napatingin sa kanya. Umalis ka na nga. Bulyaw ng kuya niya sa kaambang babatuhin siya ng ballpen. Habang natatawa naman siya sa isiping ang kuya niya na 35 years old na, ay may tinatago palang karisma sa mga bata. Nang makaalis na siya sa building ng kuya niya, ay nagtungo naman siya sa opisina ni John. Dahil kagaya niya ay successful businessman na rin ito. Pero hindi pa siya tuluyang nakakakatok ng pinto ng opisina nito ay biglang bumukas at iniluwa ang isang babae. Galit na galit itong lumakad palayo sa lugar. Pumasok naman siya at huling-huli niya si John, na hinihimasang namumulang pisngi nito. Masakit ba? Tanong niya na ikinangisi lang nito. Oo, 2 beses akong nasampal ngayong araw eh. Uwi ka nito. Wow, proud ka pa. Ano na naman kasi ang ginawa mo? Nahuli kasi ako nitong isa na may ka-one night stand ako kagabi. Buti nga sa'yo. Kailan ka ba kasi magseseryoso sa buhay mo? Hindi ko pa nakikita ang the one ko. Ewan ko sa'yo. Sabi niya saka umupo sa bakanting upuan. Siya nga pala pare, may balita ako sa'yo. Tsak na matutuwa ka. Ngiti nitong balita sa kanya at saka umupo sa tabi niya. Yung babaeng ng trip sa'yo noon, alam mo bang nakita ko siya? Narito na ulit siya sa Pilipinas. Alam ko, nakita ko nga siya kanina eh. May kasamang lalaki. Yun na nga, Devo. Ikakasal na pala yun? Sabi nito pero parang bomba naman iyon sa kanyang pandinig. Hindi niya alam kung inaasar ba siya ng kaibigan niya o sadyang wala lang itong pakiramdam. Alam naman kasi nito na matagal niya nang hinihintay si Kali. Pero parang wala itong preno kung magsalita sa kanya. Paano mo nalaman? Di ba sabi ko sa'yo na 2 beses akong nasampal?
Yung unang beses, nung naroon ako sa pastry shop ni Kali kanina. Nagbukas pala ito ng pastry shop malapit lang dito sa building ko. Kitang-kita ko nang tanggapin ni Kali yung singsing kanina. Naghalikan pa nga sila eh. Wika nito na ikinakuyom naman ang palad niya. Agad siyang napatayo at inalam kay John kung saan ang lugar ng pwesto nito. At saka niya nalaman sa kaibigan. Tinungo niya ang address na sinabi ni John. At nakita nga niya na buhat sa transparent na salamin ng pwesto nito. Si Kali, masayang nakaupo sa isang lamesa. Habang masayang nakaakbay dito ang isang lalaki. Pumasok siya sa loob at nakita niya na napatingin ito sa kanya. Saglit na nagtama ang mga mata nila pero ito ang unang nag-alis ng tingin. Alam niya na nakilala siya nito, pero nagpatay mali siya lamang ito. Ano pong order niyo, sir? Tanong ng waiter na lumapit sa kanya. Agad naman niya itong sinagot. Pagtingin sa menu. Dark coffee please. Yun na lang ang sinabi niya at saka mabilis na umalis. Nakita niyang tumayo si Kali at saglit nagpaalam sa kausap na lalaki. Nang makaalis ito, ay may biglang tinawagan ng lalaki at saka nagmamadaling lumabas ng shop. Siya naman ay agad sumunod sa restroom kung saan nagtungo si Kali. Samantala napapakapit si Kali sa dibdib habang nakatingin sa salamin ng restroom. Hindi siya pwedeng magkamali. Maaaring nagbago na ang pangangatawan nito dahil sa tumikas ito. Pero sigurado siyang ang lalaking yun ay si Devo Montregal, ang lalaking unang nagnakaw ng halik niya. Hindi naman siguro siya nagpunta rito sa shop ko para guluhin lang ako. Sabi niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Huwag kang masyadong feeling, Kali. Hindi ka na nga sigurado kung natatandaan ka pa ng lalaking yun. Pangungumbinsin niya sa sarili saka huminga ng malalim, bago tuluyang lumabas. Pagbukas niya ay muntik na siyang mapatili nang makita niyang nakatayo ang lalaki sa pintuan mismo ng restroom kung saan siya lalabas. Doon ang restroom ng mga lalaki rito. Nabubulol niyang sabi. Alam ko. Sagot lang nito. Napatingala pa siya para tignan ito nang hindi man lang ito umaalis sa daraanan niya. Excuse me, lalabas na ako. Pasintabi niya pero hindi nito ginawa. Ikakasal ka na pala. Imbes na sagot nito. Nagulat naman siya dahil hindi niya alam kung paano nito nalaman yon. Narito na ba ito kanina pa? Tapos ngayon lamang niya napansin? Oo, nasa labas ang mapapangasawa ko. Kaya kung pwede, excuse me, hinihintay niya na ako. May kausap siya sa cellphone. Lumabas pa nga siya para sagutin lang ang tawag. Makahulog ang sabi nito, pero hindi niya na iyon pinansin. Kailangan na niyang makaalis sa lugar dahil baka may makakita pa sa kanila. Baka katrabaho lang ang kausap niya at saka wala ka nang pakialam doon. Sabi na lamang niya saka hinawi ito at tinabig. Alis na! Inis na sabi niya saka ginitgit ito. Nakaalis naman siya kaya dumiretso na siya sa table kung saan niya iniwan si Brian. Si Brian ang ex niya noon. Nagkabalikan sila dahil nakitaan naman niya ito ng pagbabago. May kausap ka kanina? Tanong niya. Ha? Ay oo, si Mama ang tumawag. Tinanong lang ako kung kailan daw ba tayo makakapasyal sa kanya. Gusto ka na rin daw niyang makita ulit. Nabubulol na sagot nito sa kanya na ikinatango na lamang niya. Hindi na lamang niya pinansin ang kilos nito. Bagkus ay nginitian na lamang niya ito. Marahil tungkol iyon sa problema ng kuya nito. Ah, ganun ba? Sabihin mo baka next week dumaan tayo sa kanila. Sabi niya saka nginitian si Brian. Mamaya, iyahatid kita pa uwi ah. Sabi ni Brian na tinanguan ni Kali. Nasa ganun silang pag-uusap nang makita niyang tumabi si Devo sa di kalayo ang table. Kung saan sila nakapwesto ng kanyang nobyo. Pero kahit ganun, ay hindi niya na ito pinansin hanggang sa nagpaalam na si Brian na babalik na sa opisina nito. Dahil marami daw itong gagawin pa. Ngumiti naman siya kaya tumayo na ito at humalik sa pisngi niya. Nakahinga siya ng muluwag nang makita rin niya si Devo na umalis na sa kanyang shop. Pasado 10:00 na nang magpasya si Kali na isara ang kanyang shop.
Parating na rin kasi ang kanyang nobyo na maghahatid sa kanya pauwi ng biglang. "Hello, babe." Sabi ni Brian kay Callie na ikinagulat niya. Hindi kasi niya napansin ng nobyo na nakapasok na pala sa loob ng shop. Yumakap pa ito sa likuran niya at hinalikan siya sa batok. "Brian, ano ba? Mamaya may makakita pa sa atin dito." Naiiritang piksi ni Callie. Sa nobyong ayaw pa ring bitawan siya. "Hayaan mo sila, babe, para malaman nila na may nagmamay-ari na sayo." Pilit nito sa kanya. Naramdaman din niya ang paggapang ng kamay nito sa ibabang blusa niya, papasok sa loob. Agad niya itong inawat. Nagpaawat naman ito pero hindi na maipinta ang mukha nito. "Kali naman, halos 3 years na tayo pero hanggang ngayon, kiss pa lang ang nangyayari sa atin. Pagbigyan mo naman ako kahit ngayon lang." Pakiusap nito pero pinandilatan niya lamang ito. Napadikit din ang ilong niya sa mukha ni Brian at pasimpleng inamoy ito. "Brian, nakainom ka? Di ba sabi mo kanina ihahatid mo ko? Bakit ka nag-inom?" Inis niyang tanong dito. "Kaya pa rin naman kitang ihatid kahit nakainom ako. At saka isang bote lang to." Katwiran nito na ikinailing niya. "Nakaisang bote ka pero ganyan na ang ayos mo?" Ani Callie. "Promise, may hahatid pa rin kita." Sabi na lang nito sa kanya. Wala na siyang nagawa nang magpumilit itong ihatid siya. Mabuti na lang at ligtas silang nakarating sa tapat ng bahay niya. Nangulit pa ito at sinabi na gusto nitong pumasok sa loob, pero hindi niya iyon pinayagan. Alam kasi niya ang gusto nitong mangyari sa kanila, kaya talagang tumanggi siya. Kaya naman nang makaalis na ito, halos umiingit ang kotse nito palayo sa bahay niya. Napailing na lamang siya bago siya nang pasyang pumasok sa loob ng bahay. Isasara na sana niya ang gate nang biglang may kamay na humarang sa papasarang gate. Nagulat siya pero mas nagulat siya nang makilala niya kung sino ang taong nasa labas. Si Devo. Nakatayo sa gate habang nakaipit ang braso upang huwag niyang maisara ang gate. "Anong ginagawa mo rito? At paano mo nalaman na dito ako nakatira?" Tanong ni Callie. "Sinundan kita mula nang umalis kayo ng lalaking yon." May inis na sagot nito sa kanya. "At bakit mo naman kami sinundan dito?" Taas kilay na tanong niya. "Gusto kasi kitang makita." Wika ni Devo na ikinakunot ng noo niya. "At bakit naman? Sa pagkakaalam ko, hindi naman kita kaibigan." Inis na sabi niya sa kapadabog na isinara ang gate. Kaya naipit ang daliri ni Devo, dahilan ng impit na pagdaing nito. Aray! Bakit mo kasi hinarang ang kamay mo? Ayan tuloy!" Sabi ni Callie. Saka mabilis na lumabas at hinawakan ang kamay ni Devo. "Bakit kasi narito ka pa? Ayan tuloy, nangyari sa'yo." Nag-aalala niyang sabi saka sinipat ang nangingitim na kuko nito. "Hala, nangitim na! Ikaw kasi!" Nangingiyak niyang wika. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang naging reaksyon niya nang masakta ng lalaki. Basta pakiramdam niya, may kumirot sa dibdib niya nang makitang nasaktan si Devo. "Ano ba kasi ang ginagawa mo rito?" "Baka pwedeng makikape sa loob." "Nako, hindi pwede. Mag-isa lang ako sa loob. May cafe dyan sa kanto, doon ka makikape." Magkakape lang naman ako dito." Pagpupumilit nito na inilingan niya. Hindi siya maaaring magpapasok sa loob dahil baka iba ang isipin ng mga tao. At saka baka malaman ni Brian, magkakaproblema pa sila. "At saka wala akong kape." "Meron ako." Nakangiting sabi nito. "Ano kasi, ang pangit tignan na papasok ka sa bahay ko kahit hindi naman tayo close." Aniya pero parang walang narinig si Devo. Bagkus ay nagpumilit pa ito lalo. "Sige na, after kong magkape, aalis din naman ako kaagad." Sabi ni Devo na hindi niya nagawang tanggihan. Pinapasok niya na ito at pinaupo sa sala. Nag-init na rin siya ng tubig sa kettle at saka nagtungo sa sala. Nakita niya si Devo na lumilinga-linga sa paligid. "Ano ba ang ginagawa mo? Umupo ka na nga lang?
At akin na ang kamay mo, lalagyan ko ng betadine. Sabi ni Kali rito na agad naman itong sinunod. Umupo ito sa tabi niya kaya bahagya siyang nailang. Malapit kasi ito masyado, kaya siya na lang ang lumayo. Kinuha niya sa ilalim ng center table ang betadine at bulak. Binuksan niya ito at agad hiningi ang kamay ng lalaki. Akin na ang kamay mo nang malagyan ko ng gamot. Utos niya na agad naman itong sinunod. Habang nililinisan ni Kali ang kamay ni Davo, ay pasimple naman siyang pinagmamasdan ng lalaki. Huwag mo nga akong tignan. Sabihin mo na lang dahilan mo kung bakit ka naparito sa bahay ko. Tanong ni Kali. Gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag ka sanang magpakasal sa lalaking yon. Sabi nito na kinakunot niya ng noo. Inangat din niya ang paningin niya rito at saka sinagot. Alam mo, hindi mo dapat sinasabi sa akin yan. Sa totoo lang, hindi naman talaga tayo magkakilala. Sa loob ng 4 years, 2 o 3 beses nga lang tayong nagkita eh. Puro hindi pa magaganda ang nangyari. Kaya nagtataka ako sa'yo kung bakit ganyan ka magsalita sa akin. Mahal kita, yun ang dahilan ko. Hindi mahalaga sa akin kung hindi pa kita kilala ng husto. Basta gusto kita. Sabi ni Devo na ikinabigla niya. Nagulat talaga siya sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na naririnig niya rito na mahal siya nito. Ano? Nababaliw ka na ba? May nobyo na ako at ikakasal na kami. Medyo pasigaw na sabi ni Kali. Kaya nga ako narito para agawin ka sa kanya. Seryosong sabi ni Devo na kinaatras niya ng pagkakaupo. Ano? Nahihibang ka ba? Nauutal na sabi ni Kali. Lalo siyang kinabahanang makita niya itong unti-unting lumalapit sa kanya. Diyan ka lang, huwag kang lalapit. Sabi niya pero hindi siya nito sinunod. Bagkus ay lalo pa itong lumapit hanggang sa tuluyan na siyang na-corner nito sa dulo ng sofa. Tatayo sana siya para makalayo rito pero bigla nitong hinawakan ng kamay niya at kinabig palapit dito. Napaupo naman siya sa kandungan nito habang ang kamay niya ay nakapatong sa dibdib nito. Alam mo bang mula nang maramdaman ko ang labi mo sa labi ko noon, ay hindi na kita nakalimutan. Halos mabaliw ako noon nang malaman ko na umalis ka at nag-resign. Hinintay kita hanggang ngayon. Kahit 4 na taon na ang lumipas, hinintay pa rin kita. Pero nalaman ko na ikakasal ka na. Alam kong hindi ka makapaniwala pero totoong mahal kita, Kali. At handa akong gawin ang lahat maagaw lang kita sa lalaking yon. Sabi nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Akala niya noon ay siya lang ang nakakaramdam ng ganon sa lalaki. Pero nalaman niya na ganon din pala ito sa kanya. Katunayan bago siya tuluyang umalis, ay pinuntahan niya muna ito sa opisina nito. Pero nakita niya ito na may kahalikang ibang babae sa loob ng opisina. Kaya tuluyan na siyang umalis dahil ayaw niyang makagulo. Kinalimutan niya ang damdaming unti-unting sumibol sa kanya ng mga panahong yon. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang maramdaman niya ang daliri ni Devo sa labi niya. Marahan itong hinahawakan ng labi niya, dahilan para mapapikit siya. Sa kanyang pagkakapikit, ay naramdaman niya ang paglapat ng labi ni Devo sa labi niya. Mapusok ang bawat halik nito. Tila ginagalugad ang bawat sulok ng kanyang bibig. Napaungol siya na tila naging senyales para kay Devo, na lalong pagigihan ang ginagawang paghalik sa kanya. Huminto ito sandali. Saka siya tinitigan na may pagsusumamo. Sabay sabing, "Mahal kita, Kali. Mahal na mahal." Pagkasabi nito ng katagang yon, ay hindi na nito hinintay pa ang sagot niya. Binuhat siya nito habang hinahalikan. Wala na siyang nagawa nang ilapag siya ni Devo sa kama. Natangay na siya sa halik nito. At doon niya ibinigay ang sarili sa lalaki. Kinabukasan ay mabigat ang katawan ni Kali na umupo sa kama. Naalala niya biglang nangyari sa kanila ni Devo. Napatingin kaagad siya sa gilid ng kama niya. Wala na ito, at tanging pulang mantsa na lang ang nasa cover ng kama. Napasabunot siya sa kanyang sarili, nang biglang bumukas ang pinto.
Nakita niya si Devo. Nakasando lamang ito, pero nakapantalo naman. May bitbit itong tray ng pagkain at saka siya nginitian. Ano pang ginagawa mo rito? Bakit narito ka pa? Tanong ni Kali na ikinangiti nito. Tingin mo, papakawalan pa kita? Matapos na may mangyari sa atin kagabi? Akin ka na, at hindi ko hahayaan na mapunta ka pa sa iba. Sabi nito na kinakagat niya ng labi. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang makitang tumatawag si Brian sa kanya. Nagdadalawang isip siyang sagutin, pero kalaunan ay sinagot din niya. Nakita niya ang pagbabago ng aura ni Devo at ang pagkuyom ng kamao nito. Pero hindi niya na ito pinansin, basta't kinausap na lamang niya si Brian. Sinabi nito na susunduin daw siya nito sa bahay, pero kaagad siyang tumanggi. Sinabi niya na sa office na lamang sila magkita dahil may dadaanan pa siya. Sumang-ayon naman ito, pero muntik na siyang mapatili nang biglang dinilaan ni Devo ang tenga niya at saka iyon sinipsip. Muntik nang lumabas ang ungol sa bibig niya. Buti na lang at napigilan niya. Ano ba ang ginagawa mo? Sabi ni Kali rito matapos patayin ang cellphone. Nakita mong may kausap ako, hindi ba? At hindi ko gusto ang taong kausap mo. Sabi lang ni Devo. Saka walang paalam na hinalikan na naman siya sa labi. Natigil lamang ito ng bahagyang natapon ng tubig sa tray na dala nito para sa kanya. Kainin mo na yan, tapos magbihis ka na at mag-uusap tayo. Sabi ni Devo, at saka mabilis na lumabas. Samantala, hindi pa rin inaalis ni Devo ang kamay niya sa seradura ng kwarto ni Kali. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kasi siya makapaniwala na naangkin niya ang dalaga. Aaminin niya na sobrang saya niya. Pero mukhang kabaliktaran ng kasiyahan niya ang nararamdaman ni Kali. Alam niya na naguguluhan si Kali dahil may karelasyon pa ito. Alam din niya na mali ang ginawa niya. Pero hindi siya papayag na mapunta pa ito sa lalaking may masamang intensyon sa babaeng minamahal niya. Narinig kasi niya ang usapan ng boyfriend nito at nang katawagan nito sa cellphone kahapon. Plano lamang nito na makuha si Kali ang pera na ipinamana rito. Mukha kasing walang alam si Kali na may pamanang naiwan sa kanyang mga magulang niya bago namatay ang mga to. Napatigil ang pagmumuni-muni niya nang biglang bumukas ang pinto at iniluwang nakabihis na si Kali. Mukhang hindi ito kumain bagkus, naligo at nag-ayos. Bumaba na tayo, Devo. Sabi lang nito saka lumakad pababa ng hagdan. Sumunod naman siya rito. Umupo ka. Nasinunod naman niya. Mali ang nangyari sa atin kagabi. May nobyo ko at hindi tama ang ginawa kong pagpapaubaya sa'yo. Walang mali sa ginawa natin. Alam ko, naramdaman ko na mahal mo rin ako. Sabi niya na inilingan nito. Mali ka, Devo. Yung naramdaman natin kagabi, init lang ng katawan. Pwes, hindi ganun ang sakin. Mahal kita at paninindigan kita. Pero Devo, hindi na niya pinatapos pa si Kali sa pagsasalita. Kinuha niya ang polo at isinuot. Iyahatid kita sa opisina ng boyfriend mo. Papatunayan ko sa'yo na hindi mabuting tao ang lalaking yon. Hihintayin kita sa kotse. Maotoridad na sabi niya bago tumalikod at nagtungo sa kotse. Isinama niya ito sa opisina ng nobyo nito. Narinig kasi niya ang usapan ng mga ito na doon magkikita. Walang imikan sila Devo at Kali sa kotse. Parehas ang mga ito na may kanya-kanyang iniisip. Nang makarating sila sa opisina ni Brian, ay agad na bumaba si Kali. Nakasunod naman si Devo, na nasa likuran lang ni Kali. Lumakad sila sa hallway ng opisina, nang biglang mapansin nito ang kakaibang tingin ng sekretary ni Brian. Alam na kaagad ni Kali na may mali kaya inawat kaagad nito ang sekretary na akmang tatawagan ng amo. Tumigil naman ito pero napakagatlabi ang sekretarya ng lalaki. Tumayo naman si Kali sa harapan ng pinto ng opisina ni Brian. Tila nakikinig lang sa usapan ng mga nasa loob ng opisina. Huwag kang mag-alala. Iiwan ko rin naman si Kali.
Pagkapirma niya sa mga papeles na nagsasaad na sa akin na mapupunta ang kayamanan ng mga magulang niya na naiwan sa kanya. Napaniwala ko kasi si Kali na nalugi na ang kumpanya ng daddy niya bago yung tuluyang namatay. At kaya nagkasakit ang mommy niya ay dahil sa stress sa mga utang na naiwan ng daddy niya. Malay ko ba na tanga ang babaeng yun at mabilis kong napaniwala sa mga kasinungalingan ko. Akala niya talaga pera ko ang pinahiram ko sa kanya para magpatayo ng business niya. Hindi niya alam, lahat ng yun ay pera ng mga magulang niya. Tawa ni Brian na ikinalaglag ng mga luha ni Kali. Sa ikalawang pagkakataon, naloko na naman siya. Masakit pero kayang-kaya na niya. Sa totoo lang, gusto na rin naman niyang makawala kay Brian dahil sa ugali nitong hindi niya nagugustuhan. Kaya makalipas ang ilang minuto, huminga siya ng malalim at saka pinahid ang luha niya at saka walang ano-ano na binuksan ang pinto. Bumungad sa kanilang mga mata ang gulat na si Brian at ang isang babae. Mukhang hindi nito inaasahan ang pagpunta nila sa opisina nito. Anong ginagawa mo rito, babe? Kanina ka pa ba dyan? Tila kabadong tanong ni Brian. Siya nga pala, siya si Lucy, anak ng investor ko. Pakilala nito kay Kali. Lumapit naman si Kali sa dalawa at saka walang ano-anong sinampal niya si Brian. Kailan mo pa ako nilolokong hayop ka? Babe, huminahon ka. Nagkakamali ka lang ng iniisip mo. Pangangatwiran nito pero inilingan lang ni Kali ang mga sinasabi nito. Ayoko nang makinig sa'yo at makita ka pa. Mariing sabi ni Kali. Saka tumalikod para lumabas ng opisina. Hahabulin pa sana ni Brian si Kali. Pero kaagad niyang hinarang ang sarili upang hindi ito tuluyang makalapit sa dalaga. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa problema namin ng mapapangasawa ko? Sigaw ni Brian kay Devo. Pero ngising aso lang ang itinugon niya rito. Gago ka ha? Sino ka bang epal ka? Ako? Ako lang naman ang lalaking papalit sa'yo. Sabi nilang ni Devo. Saka iniwan itong hindi makapagsalita. Mukhang gulat na gulat ito sa sinabi niya. Pagkatapos nun ay nagmamadali niyang hinabol si Kali. Nakasalukuyang palabas na ng glass door. Nahawakan niya ang kamay nito kaya napahinto si Kali sa paglalakad. Hinarap niya ito at doon niya nakita na lumuluha ito. Agad niya itong niyakap at hinayaang umiyak lang ng umiyak. Pasensya ka na. Hindi ko nais na masaktan ka. Ayos lang ako. Sa ngayon, ialis mo muna ako sa lugar na to. Sabi nito sa kanya na agad naman niyang sinunod. Agad niyang isinakay si Kali sa kotse at pinatakbo. Pinahinto ni Kali sa isang bar ang kotse niya at kaagad itong bumaba. Dumiretso sa table at umorder kaagad. Knockin' Hills please. Anito. Napatingin siya dahil sa in-order nito. Nakalimutan niya na dati nga palang bartender ang dalaga kaya alam nito sigurado kung gaano katapang ang alak na yon. Hindi ito nagsasalita, basta tahimik lang ito. Hanggang sa dahan-dahan itong yumuko at nakatulog. Binayaran niya ang ininom nito at naiiling na binuhat ang dalaga. Iniuwi niya ito sa bahay nila ng kuya niya at inihiga sa kama niya. Nagulat pa nga siya nang makitang nakasunod sa kanya ang Kuya Wilson niya. Anong nangyari sa kanya? Tanong ng kuya niya. Naglasing dahil nalaman niyang niloloko siya ng fiancé niya. Ikaw, anong dahilan bakit mo siya rito inuwi? Huwag mong sabihin sa akin na may plano kang hindi maganda. Tumigil ka nga kuya. Hindi ko ugaling makialam ng babae, lalo na kung lasing ito. At saka ayoko naman na dalhin siya sa bahay niya dahil baka iba ang isipin ng ibang tao sa kanya. Mahirap na, babae siya. Abay dapat lang, kung ganon, hayaan mo na siya dyan. Tapos magpahinga ka na rin sa kwarto. Anito saka lumakad palabas ng kwarto. Tahimik lang ito at mukhang may malalim na iniisip. Ayos ka lang ba kuya? Tanong niya rito. Saka sumabay sa pagbaba nito sa sala.
Umupo ito sa sofa at kumuha sa center table ng alak. Sino yung babaeng nagpunta sa opisina mo? Tanong niya. Nakita niya na napahugot ito ng hininga sa baybuga. Babaeng makulit. Sinabi ko na sa kanya na hindi siya ang tipo ko at parang kapatid lang ang tingin ko sa kanya. Sabi nito sa kanya saka sumipsip sa kopitang hawak nito. Ilang oras ang lumipas at medyo marami-rami na rin ang nainom nila nang biglang may tumawag. Hindi niya alam ang pinag-uusapan ng mga to, pero biglang napatayo ang kuya niya at saka nagpaalam na aalis. May kailangan daw itong habulin. Hindi na siya nakialam sa pupuntahan nito dahil alam niyang importante yon at may driver naman itong kasama. Nang makaalis na ang kuya niya, ay nagtungo siya sa kwartong pinagdalhan niya kay Kali. Sa kanya ito sinilip. Nang makita niyang panatag na ang pagtulog nito, ay umalis na siya at nagtungo sa sariling kwarto. Napabalikwas ng bangon si Devo nang makita sa digital wall clock niya na 9:00 na ng umaga. Kailangan niyang puntahan si Kali sa kwarto nito. Kaya kaagad siyang nagtungo sa kabilang silid. Ngunit pagbukas ng pinto ay wala na ang dalaga. Maayos na rin ang kama kaya kaagad niyang isinara ang pinto at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Nadatnan niya si Wilson na nasa sofa habang nagbabasa ng magazine. Kuya, si Kali. Wala na siya sa kwarto. Huminahon ka nga, Devo. Nasa kusina siya. Tinutulungan si Manang sa pagluluto. Anito sa kanya. Kung ako sa'yo, Devo, kung lagi kang matatakot na mawawala yang si Kali, huwag mo nang pakawalan. Ayain mo nang magpakasal. Sabi pa nito na kaagad niyang sinagot. Huwag kang mag-alala, kuya. Mula nang malaman ko sa sarili ko na gusto ko siya, ginawa ko ang lahat para mapasakin siya. Hindi ako katulad ng iba dyan. Ang lakas ng loob mangaral pero hindi kayang solusyonan ng sariling love life. Aniya sabay ngisi rito. Napasimangot naman ang kuya niya at ambang sasagot pa. Pero nilayasan niya na ito at nagtungo kay Kali. Nadatnan niya na masaya itong nakikipagkwentuhan kay Manang Loren. Kaya agad siyang lumapit sa mga to. Medyo nagulat pa nga ang mga ito nang makita siya pero kaagad ding ngumiti. Good morning! Bati ni Kali saka tumingin sa hinihiwa. Pero bigla itong napasigaw. At nang tignan niya, nakita niya ang daliri nito na nahiwa. Agad niya yung hinawakan at dinala sa gripo at hinugasan. Medyo malalim ang sugat kaya naging madugo. Manang, ikaw na munang bahala dyan. Pakisuyo ni Devo. Natinanguan naman ang matanda na halatang nag-aalala. Nagtungo sila sa sala at kaagad itong ginamot. Ayos ka na ba? Hindi na ba masakit? Tanong ni Devo, na tinanguan naman ni Kali. Saglit nagdama ang mga mata nila. Pero si Kali ang unang nag-alis ng tingin. Ayos na ako, Devo. Tutulungan ko na si Manang sa kusina. Saka nga pala, after kumain ng agahan, magpapaalam na ako sa'yo. Maraming salamat sa pagpapatuloy ninyo sa akin dito. Anito saka ngumiti. Hindi ba pwedeng dumito ka na muna? Tanong niya na inilingan nito. Hindi magandang tignan na narito ako sa bahay ng isang lalaki na hindi ko naman nobyo. Anito saka ambang tatayo na. Kung ganun, tanggapin mo ito. Sabi niya saka kinuha ang maliit na bagay sa bulsa. Hinawakan din niya ang palad ng dalaga at walang ano-anong isinuot ang singsing. Halatang nagulat si Kali sa ginawa niya, kaya't napatingin ito sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Manghang tanong ni Kali. Pakasalan mo ko. Direktang sagot naman niya. Nababaliw ka na ba? Oo, at hindi ko kayang makita kang magpakasal sa iba. Baka mabaliw ako. Kaya sana, tanggapin mo ang alok ko. Pero Devo, saka ambang huhubarin sa daliri ang singsing. Huwag mong hubarin, Kali. Gawin mo ang gusto mo ngayong araw. Hihintayin kong bumalik ka para sa iyong sagot. Aniya saka nagtungo sa kwarto at umakyat. Hindi na niya hinintay pa ang sagot o tugon nito sa sinabi niya. Basta maghihintay na lang siya.
Lumipas ang 2 linggo, nalaman na lang ni Devo na nagtungo muli si Kali sa Amerika, 2 araw matapos nilang mag-usap. Gustong-gusto sana niyang sumunod upang makita ang dalaga pero sinabihan siya ng kanyang kuya na hayaan na muna niya si Kali. Malamang daw ay inaasikaso muna nito ang lahat bago bumalik dito sa Pilipinas. At hindi nga nagkamali ang kuya niya. Makalipas ang 2 araw mula sa gate ng mansyon nila, ay nakita niyang bumaba ng kotse si Kali. Agad siyang lumapit dito at niyakap ito ng mahigpit. "Available pa ba ang offer mo sa akin na pakasalan ka, Devo?" Tanong nito na hindi niya sinagot. Basta't niyakap na lamang niya si Kali at siniil ng malalim na halik. Oo naman, kahit abutin pa ng taon, hindi magbabago ang alok ko sa'yo na magpakasal ka. "Kung ganon, tinatanggap ko na ang alok mo. Magpapakasal ako sa'yo." Anito na nagpalawak ng ngiti ni Devo. Sabay halik muli sa labi nito. "Pasensya ka na, ngayon lang ako nakabalik. Inisikaso ko kasi ang iniwan sa akin ng mga magulang ko." Anito nang nginitian na lamang niya. Wala na kasi siyang pakialam kung ano man na naging dahilan ng biglaang pag-alis nito. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay narito sa piling niya ang babaeng kanyang minamahal. Ayos lang, ang importante ay narito ka na, kasama ko. Mahal na mahal kita, Kali. Ako rin, noon pa man ay gusto na rin kita. Nahirapan lang talaga akong tanggapin sa sarili ko na kahit kakakilala pa lang natin ay nabihag mo na agad ang puso ko. Nakangiting sabi nila sa isa't isa. Saka muling naghinang ang kanilang mga labi. Idinaos ang kasal nila sa isa sa pinakakilalang hotel na pag-aari ng pamilya Montregal. Marami ang dumating, kabilang ng mga kaibigan ni Devo na sina John at Jay. 2 taon nang matuling lumipas, muling isinilang ni Kali ang pangalawa nilang anak. At dahil doon, ay mas tumibay ang kanilang pagsasama. May pag-ibig na nagsisimula muna sa sakit. Yung tipong mararanasan mo ang sakit ng pagkabigo bago mo makilala ang tunay na magpapahalaga sa damdamin mo. Pwedeng magbigay ng second chance pero minsan, inaabuso at hindi pinapahalagahan. Kaya minsan ay mahirap magtiwala. Pero kahit na ganon, dapat magpatuloy ka lang na magmahal ng magmahal. Marami pong salamat sa pagtangkilik sa ating mga kwento. Nagmamahal, Inday Series. Wakas.